excise tax yung pinag-uusapan. But as we know, ang gusto ko matanggal din yung VAT. Pero parang hindi yung usad yung usapin patungkol sa VAT. Actually, rinig ko yung manifestation ni Rep. Rufus Rodriguez na hindi lang dapat excise tax, kundi pati ang VAT ang dapat ibaba from 12 to 10%. At kinausap ko siya at ang iba pang mga kongresista nung ako'y nasa loob at wala akong nakausap na tutol sa pagbaba ng VAT. Kaya ako naniniwala basta is-schedule ang botohan para sa pagbaba ng VAT ay aaprubahan ito ng Kongreso. Pero pwede ko pong ibahagi na ang sinabi sa akin, ang ehekutibo kasi ay tutol pa sa pagbaba ng VAT. At hindi naman po ito sikreto, nag-submit ang Department of Finance ng position paper na pinirmahan ni Secretary Ralph Recto na nagsasabi na masyadong malaki ang mababawas na buwis ng Pilipinas kung ibaba ang VAT. Pero ang aking panawagan naman sa Kongreso, hiwalay naman tayo sa ehekutibo at hayaan na lang natin ang mga kongresista na gumawa ng sariling mga opinyon kahit na ito ay magkaiba sa opinyon ng Department of Finance. Meron ng use kanina ang DOF na sinasabi, naghihintay lang sila ng guidance mula sa Office of the President para masuspend nga nila excise tax. Pero hanggang ngayon, wala pa daw. Alam niyo, dapat Department of Finance ang nagre-recommenda, pero the fact na yung sinabi niyo, Office of the President, ibig sabihin si Secretary Ralph Recto pa rin ang gumagawa ng mga desisyon tungkol sa pagbaba ng mga buwis. Kaya nananawagan tayo sa buong Kongreso at Gobyerno na umaksyon ng mas decisively para ibaba ang presyo ng langis at wag natin hayaan ang mga dating mga pananaw na kailangan natin ng malaking government revenues para sa ating mga government programs dahil napaka-urgent, napaka-serious at we should overcome the voices in government who are against lower taxes. We should adopt economic policy that is for the people. Sir, sa tingin ng Manibela, may cartel daw po ang gobyerno at mga oil company. Ano nakikita niyo? Sa tingin ko, ang very policy of suspending first the excise tax over the VAT is another manifestation na pinapaboran ng ating gobyerno ang mga supplier ng langis kaysa sa mga consumers. Kasi ang magbabayad ng VAT, ang consumer. Ang magbabayad naman ng excise tax, ang supplier. Hindi necessarily ipapass on sa consumers ang savings ng pagbaba ng excise tax. Kaya ako po ay nakikiisa sa Manibela at ang iba pang mga transport sector groups na narito ngayon. Tinanong ko din sila kanina at sinabi ng mga transport sector groups, ang gusto po nila hindi ayuda. Ang gusto ng transport sector groups ay ang pagbaba ng buwis. You mean kaya hindi naglalabas ng instruction ng Office of the President dahil may kinalaman sila si Secretary Recto? Sasabihin ko po to officially maraming mga economic measures sa House hindi inaaprubahan dahil sa pagtutol ng kabinete sa pangunguna ni Secretary Ralph Recto. Ako po ay sinabihan explicitly, kaya natin hindi ibinababa ang VAT dahil tutol dito si Executive Secretary Ralph Recto. Kaya ako po ay nananawagan sa aking kababayan mula sa Batangas na maawa naman tayo sa ating mga kababayan na nagmula naman sa Batangas para magtungo sa Kongreso ngayong araw para ibaba ang VAT dahil wala po pa sa aking distrito sa Batangas ang nabigyan na ng ayuda. Pero lahat po kami ay nagbabayad araw-araw ng mas mataas na mga presyo ng mga bilihin dahil sa VAT na yan. Kaya nagkamali tayo noon nung itinaas natin ang VAT from 10 to 12%. Sana bumawi naman tayo ngayon at ibalik natin ang 12 to 10%. Kung definitely we can say BBM is being controlled by his secretary, by someone? Definitely I can say this. Sinabi sa akin at ang iba ding mga kasamahan ko sa Kongreso na kaya hindi inaaprubahan ang pagbaba ng VAT at ang iba pang mga economic measures ay dahil sa pagtutol ni Executive Secretary Ralph Recto. Is he acting like a president na, si Sec Recto? Hindi ko po alam ang ibang mga bagay na nag-give rise to that perception na nakikita ko sa social media. Pero ang sinabi din ng ibang mga kasamahan ko sa Kongreso ay tila mabagal ang decision making ngayon sa ating gobyerno. At baka in this void, ang Executive Secretary nga ang gumagawa ng maraming mga desisyon. Kaya just speaking on what I know, which is actually, I will not mince words here. Sinabihan ako explicitly, si Secretary Ralph Recto ang humaharang sa pagbaba ng VAT
Kaya ko po ito sinasabi ngayon para sana magbago ang isip niya at ng ating pamahalaan at pagbigyan natin ang panawagan ng mga mamamayang Pilipino na ibaba ang VAT. Sino nagsabi sa inyo? Ang mga tao na nasa loob ng plenaryo ngayon, kasama po ang mga hindi po, ang Ways and Means Committee. Actually, this is official, kaya hindi po ito galing lang sa akin. Isinumite ng Department of Finance ang position paper tutol sa pagbaba ng VAT na pinirmahan ni then Secretary of Finance Ralph Recto. Pero hanggang ngayon, hindi binababa ang VAT dahil sinabi sa akin ng Ways and Means Committee, tutol dito si ngayong Executive Secretary Ralph Recto. Mukhang mas may impluensya pa ngayon si Secretary Ralph Recto para sa pagharang sa pagbaba ng buwis sa ating bayan dahil siya nga ay may oversight sa buong kabinete. Sana maawa naman ang ating pamahalaan sa mga mamamayang Pilipino. Huwag natin hayaan isang miyembro ng kabinete na humarang sa pagbaba ng VAT. So si Sec. Sige, sabihin ko na. Sinabi sa akin ni Chairman Miro Kimbo ilang beses, kaya hindi binababa ang VAT dahil ayaw ito ni Secretary Ralph Recto. Si Secretary Ralph Recto po bang matatawag natin ngayong Batman? Dagdag ko din po to ha, kung maaari po. Sinabi din sa akin ng ibang kong mga kasamahan, kaya yung provincial wage ay hindi na-abolish kahit na karamihan ng mga miyembro ng Kongreso ay pumirma na sa panukalang batas ni Congressman San Fernando dahil ayaw din ito ni Executive Secretary Ralph Recto. Mukhang hinahayaan si E.S. Recto na magdesisyon tungkol sa maraming mga economic policies ng ating bansa. Kaya nakikiusap ako sa aking kababayan, 3,000 mga Batanggenyo ay nagtungo dito sa Batasan. Sila po ay ngayon nasa Liwasang Bonifacio, pang-6 na araw na ng ating kilos protesta sa Maynila. Hindi po tayo aalis hanggat ibaba ang VAT at ito po ay kayang-kayang gawin. Basta hahayaan ni Executive Secretary Ralph Recto na magbotohan na sa Kongreso. Wala naman po ba illegal or immoral doon sa ganung mga desisyon ni yung ES Recto since parang siya rin naman yung little president kung tawagin? Wala pong mandato si Secretary Recto na magdesisyon sa mga polisiya ng ating bansa dahil siya ay serving at the pleasure of President Marcos. Kaya ako po ay nananawagan kay Pangulong Marcos na gumawa ng desisyon na hindi ayon lang sa sinasabi ni Executive Secretary Ralph Recto dahil si PBBM naman siguro noon pa ay sang-ayon din na dapat nating ibaba ang VAT. Nagkataon lang, ang pinili niyang secretary ay ang author ng e-VAT law. Kaya hindi dapat ang taong walang mandato mula sa taong bayan ang magdedesisyon sa mga malalaking bagay kasama na ang ipapasang batas ng Kongreso. Sana i-certify as urgent ni Pangulong Marcos ang pagsuspende ng VAT sa petroleum products at ang pagbaba ng VAT sa lahat ng bilihin from 12 to 10%. Kung matanong na rin namin, you mentioned kanina na hindi alisin ang VAT, huwag puro ayuda. But yung nanay niyo po sa Senate, nag-sumite siya ng panukala, Bayanihan 3, which is ayudang 10,000 pesos. Is it a contradiction ba? Well, yung mga panukalang Bayanihan 3 ay may kasamang kapalit na mga buwis. At ako po ay sang-ayon na magbigay ng magbigay ng ayuda sa mga targeted sectors kapag ito ay mapondohan ng mga kapalit na buwis na nagtatarget sa mga bilyonaryo. Pero hindi dapat manggagaling sa mga ordinaryong Pilipino ang pangpondo ng ayuda na ibabalik lang sa kanila. Kaya sa susunod na section ng ating pagdinig ngayon, tatalakayin ang mga ayuda programs ng ating gobyerno. Maganda ang mga programa ng DSWD, pero ito ay dapat on top of ang pagbaba ng VAT. Kaya pwede natin pondohan ang pagbaba ng VAT kung bawasan natin ang gastos ng gobyerno at pwede natin din pondohan pa ang ayuda kung meron po naman tax sa mga bilyonaryo. Kahit po maapektuhan ako, ito po ay tama. At siguro ang iba dyan, nahihiya lang na magpahayag ng suporta para sa billionaires tax dahil marami din silang mga kaibigan ng mga bilyonaryo. Pero
take it from me po, kayang-kaya ng mga bilyonaryo na magbayad ng konting karagdagang buwis. Pero ang hindi kaya po, ang ating mga tricycle drivers na naghihirap ngayon dahil sa mataas na presyo ng langis. Ilan billion yung Kung isipin lang natin ano yung fiscal hole natin, sabihin natin 250 billion pesos. At ang ating mga may-ari ng mga bahay sa Forbes Park, Dasmariñas at similar subdivisions ay may mga 10 trillion pesos sa mga bahay na mahigit 1 billion piso ang halaga. Siguro pwede tayong mag-raise ng kahit 250 billion pesos para pondohan ang buong kinakailangan para suportahan ang pagbaba ng VAT. 250B. Ano man ang kinakailangan na kakulangan na ipondo ng ating gobyerno, kayang i-raise mula sa mga bilyonaryo. Kaya sir, ilang billion ang asset mo na pwede makapag? Well, ang solution po ay depende din sa kung ano ang ita-target, kung based on net worth o based on real properties. Ang aking panukala actually na napahayag ko noon ay dapat based on real properties para hindi pwedeng itago. Kasi nakikita naman natin pati sa mga SALN, marami din mga nagtatago ng mga assets, pero kung based on real properties, hindi matatago. So depende po kung saan po kukunin. Hindi kayo sir, kayo, ilan na estimate na babayaran nyo kasi yung kasama kayo sa billion. Kahit anong panukalang batas na isusumite sa Kongreso tungkol dito, susuportahan ko at ayon dyan, makikita natin kung ano po yung kailangan bayaran ng bawat isa. Pero hindi lang ako, marami dito pa ang dapat magbayad, pero dapat nga yung klaseng buwis na hindi maitatago. Pero yun nga ang problema ng ating bansa. Ang mas inuuna natin ang buwis sa mga mahihirap, ang mas inuuna natin ang pagsuspende naman ng excise tax ng mga supplier. Ang ating mga economic policies ay pumapabor sa mga mayayaman at sana magdedesisyon si Pangulong Marcos na ibaba ang VAT para ipakita natin na ang ating economic policies ay hindi para sa mayayaman kung hindi para sa mga hirap. okay? Thank you.